Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid, and welcome back sa aking channel, Jen Joanna Patindol. So, mga kaibigan, ating pag-uusapan ngayon kung anong ibig sabihin ng PCGG. Sino po ang nagtayo ng PCGG, ang founder po ng PCGG, anong ibig sabihin? So kaya ko po ito sinishare sa inyo mga kaibigan, mga kapatid is dahil po sa pamumuno ng ating ginang ng bansang Pilipinas na siya po ang pinuno o founder ng sinasabing PCGG. Ang layunin po nito mga kaibigan, mga kapatid is makulimbat ang mga kayamanan against ng mga Marcos. Gusto nilang kunin, gusto nilang nakawin. So, ibig sabihin po talaga mga kaibigan, sila po ang totoong magnanakaw. Dahil sa sinasabi nilang PCGG, ang ibig sabihin nito is Presidential Commission in Good Governance or Good Governance. So, ito po ang ginagamit nilang kuno para lang makulimbat ang pag-aari at mga kayamanan ng mga Marcos. Kung inyong nasusubaybayan mga kaibigan sa aking mga nakaraang vlog regarding po sa kasi matinding pamilya po ito, matinding awayan po ito, rivalry po talaga to mga kaibigan, mga kapatid, ang tungkol sa mga Aquino at saka Marcoses. Kung inyong mapapakinggan ng aking mga vlog sa mga nakaraang discussion natin mga kaibigan is yun pong nagbebenta ng Java Island. So sino po ang nagbebenta ng Java Island? Is si Benigno Aquino po, yung binaril sa airport. Siya po ang nagbebenta ng Java Island. So kaya po sila pumapanig sa Malaysia dahil nga po nakakaroon po sila ng parte sa bentahan ng Java Island. So ito namang si ginang ng bansang Pilipinas na si President Cory Aquino, siya naman po ang nagpatayo ng sinasabing Presidential Commission in Good Governance or Good Government. Ang ibig po sabihin talaga nito is layunin po nilang makulimbat lahat ng mga kayamanan at masinop ang kayamanan ng mga Marcoses. Yun po talaga ang totoo mga kaibigan. Ginamit lang po nila itong instrumento upang sabihing mabawi ang kayamanan para maibigay sa mga mahihirap. Ang katotohanan po, ang mga mahihirap is lalong pinahihirapan. Hindi nila inaahon sa kahirapan para magkaroon sila ng mga tauhan na kaya nilang bilhin, kaya nilang mabayaran dahil sa kanilang pangungulibat at pagnanakaw sa kayamanan na nagmumula sa angkan ng mga Marcos. Totoo po, ito po ang kadahilanan kung bakit po sinisigurado nilang may patayo ang sinasabi nilang PCGG. Kung inyo din pong natatandaan sa aking mga nakaraang videos, meron din po tayong mga clip doon na mga interview regarding sa ginang ng bansang Pilipinas na pinapalabas niya or pinapakawalan niya ang sinasabi niyang 500 prisoners political prisoners. So, ibig sabihin po, ginagamit niya ang kanyang pagiging ginang ng bansang Pilipinas or pagiging presidente upang pakawalan ang mga pinuno ng mga nag-aaklas laban sa pamamahala ng Pangulong Marcos. Alam mo yung mga kudita, alam mo yung mga NPA, mga rebelde at saka yung mga MNLF, sila po ang may mga pakana, sila po ang mga nagpupundo talaga. Kaya po, 'di ba, nakasuhan ang kanyang asawa na traitor sa bansang Pilipinas at saka hinatulan ng pakakakulong ng habang buhay or kamatayan mismo dahil nga sa isa siyang traitor dahil nga siya po ang pinuno ng mga NPA at the same time, siya din po ang nagbebenta ng Java. So, sumunod naman ang kanyang asawa na pinapatayo or founder ng sinasabi nating Presidential Commission in Good Governance. Ito po ay isang instrumento lamang upang magamit ang ahensyang ito upang masimot ang pag-aari ng mga angkan ng mga
Marcos. So, yun po talaga ang pinakatotoo. Sumunod naman po dito ang kanyang anak na muntik nang maibenta ang Scarborough Show sa China. Yun po ang dahilan ngayon kung bakit patuloy pa rin tayong lumalaban, patuloy pa rin tayong nakikipagtunggali sa bansang China upang mabawi ng maayos ang ating sinasabing pag-aari ng bansang Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Roa Duterte, mga kaibigan. Narinig niyo po ng maayos, Pangulong Roa Duterte. So ngayon, lahat ng mga nakikita nilang mali, sinisisi po nila sa ating pamahalaang Duterte. Dahil po sa kanya sinasabi na walang ginagawa, pinabayaan, mga kesyo, ganun po ang sistema, mga kaibigan, mga kapatid. Titingnan talaga natin ang sinasabing PCGG. Talagang, kung inyong napapansin, ayan po talaga ang yan po talaga ang pangunahing layunin. So, again po, ipapakita ko po sa inyo kung sino po ang founder. Ayan po talaga ang founder. Ginagamit niya. Sayang lang, no, napaka-educated niya, napaka-fluent in English, pero anong ginamit niya? Wala silang ginagawa kundi puro paninira. Ang kanya mga interview, kung inyong napapansin, parang hindi siya Pilipino. Parang hindi siya kasi nga sa bagay, English siya, speaking dollars, so kaya po nagkakaroon po siya ng pagkakataon upang masiraan ang mga Marcos. Pero kung ating ikukumpara, mga kaibigan, kung sino talaga ang tunay na may malasakit, kayo na pong bahalang humusga, mga kaibigan. So, kung inyo mapapansin, dito pa lang, ayan, talagang pamilya sila ng mga traidor. Sa bagay, kita nyo naman, lahat po sila binubura sa mundo. Napakabait po talaga ng Panginoon. Kasi dahil sa kanilang pansariling kapakanan, dahil kita nyo naman, sila po ay binubura sa mundo ng ating poong may kapal. Grabe, no? Kung inyong mapapansin, tudo sila sa paninira ng ating pamahalaang Marcos, pero kita nyo naman ang pamahalaang Marcos, nandyan pa, buhay pa yung dalawa. Isa lang ang kinuha, yung headed lang ng pamilya against sa mga Marcos. Kita nyo naman, mga kaibigan, ang nangyari sa isang Aquino family, yung tatlong naglahong parang bula. So makakalimutan na sila ng taong bayan. Meron din po tayong video, kung inyong mapapansin, isang interview din po na talagang paninira against sa mga Marcos. Puro talaga sila paninira. Puro paninira ang ginagawa nila. Sana po is matunghayan ninyo, mga kaibigan, ang video na aking ipapakita sa inyo. At pagkatapos po ng kanilang part, lilipat naman po tayo or dadako na naman po tayo against sa mga Marcoses. Sa first part po na ating ipapakita, sa ating isi-share, ito po ay kwento ng mga Aquino upang ating matunghayan, ating makikita. Ngayon, mga kaibigan, sabay-sabay nating pakikinggan at panoorin ang iilan sa interview ng mga Aquino. So ito na po, mga kaibigan, pakikinggan natin at They don't panoorin. know very much about the charges against your husband of murder and subversion. I wonder if you could explain why your husband might have been charged with these offenses and what has been the evidence to date. Your husband was, I believe, the first person arrested under martial law 5 years ago. So this case has certainly been going on for quite a while. Well, that's correct. In fact, in the Supreme Court, my husband stated, fact number one is that President Marcos announced on nationwide television a year before martial law that he had overwhelming evidence against my husband. And yet, while my husband, told him to go ahead and sue him in the civil courts, which were operating then and continue to operate now, Marcos did not file any charges until after he had declared martial law. And then the fact that the murder was allegedly committed in 1967,
I think any normal person would just wonder why they took all this time to What is file this charges. murder charge? I mean, what is that supposed to be relating to? Well, number one, the victim or the alleged victim is a barrio captain. A barrio is a little village, and my husband is supposed to have ordered the NPA, these are the communists, to liquidate this barrio captain. Well, as far as motives go, I declare my husband has no motives, to want to get rid of this man, because all through my husband's career in politics, this particular barrio captain has always delivered 90% or 95% of the votes for my husband. So what possible reason could my husband have for wanting him, liquidated? What has been the evidence so far in that charge? They were able to get the testimony of an ex-NPA member. On the basis of this testimony, which is really hearsay, because he said he heard that my husband told the leader of the NPAs to liquidate this barrio captain. But the prosecution was not able to present anybody who saw the actual killing. I mean, nobody could testify who actually killed that man. In other words, okay, so here is a dead man, but who killed him? Nobody has been able to prove that. What do you suppose President Marcos had in mind arresting your husband, presuming, of course, the charges are not true? Well, you see, we all feel that, especially on the illegal possession of firearms, Mr. Marcos himself has declared that there were, I think, more than 140 private armies, and yet nobody has been arrested, much less prosecuted. Only my husband has been arrested. So the only thing I can think of is because my husband was a potential political rival. So maybe that was the reason to discredit him. And then the murder charge to point to the rest of the world that here is my husband, not really a political prisoner, but a common criminal. I mean, that's the only way we can understand all these charges. What about your family, yourself, your children? Have they been harassed at all by the government or government officials in any way in the past few years? Well, in the beginning, I think, I was conscious of the fact that sometimes 2 cars or 3 cars would be trailing me. And I have to admit that it really unnerved me, and I wasn't sure. Yes, Ayan mga kaibigan, very well said. So kung inyong mapapakinggang mabuti, talagang alam na alam niya ang galamay, ang takbo, ang sistema ng NPA. Kung inyong napapakinggang mabuti, yun po ang sinasabi niya na political rivalry, yung pinapakawalan ng mga yun po ang unang-unang ginusto ng kanyang administration na sisiraan ang pamilyang Marcos. Kung inyong napapansin, ang pamilyang Marcos ang nagpatayo ng 4 na dambuhalang proyekto sa ating bansang Pilipinas, at sila po ang unang nakikinabang. May ilan din po tayong video na nagpapatunay na ang mga Marcos ay tumutulong pa rin sa kanila upang sila po ay may paggamot sa bansang Amerika dahil po sa sakit sa puso. Kita nyo naman kung gaano kabait ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Di ba? Kita nyo naman na mamayagpag pa rin ang Marcoses. Samantalang ang mga Aquino, binubura na sa mundo ng ating poong may kapal. So ayan po mga kaibigan, malinaw na malinaw. So ngayon naman po, dadapo na naman po tayo sa mga pamilyang Marcos. So ito po ang pamilyang Marcos mga kaibigan. So kung inyo napapansin po, nagagamit ko na po ito, ina-upload na po natin to sa ilan at sa ating mga vlog. Ano po ang ibig sabihin po nitong ating pinapakita? Ito po ay ang establishment ng isang nuclear power plant. Sino po ang nagpapatayo ng nuclear power plant, mga kaibigan? Kung inyong natatandaan, ito po ay ginastuhan, pinunduhan, at pinagpagura ng ating Pangulong Ferdinand Marcos
upang mapakinabangan ng sambayanang Pilipino ng taong bayan. Kung inyo pong mapapansin, nung siya po ay bumaba sa kanyang pwesto upang maiwasan ang madugong kaganapan o pangyayari dahil po sa katiwalian ng ginagawa ng ating ginang ng bansang Pilipinas, siya po ay nakiusap na ipagpatuloy ang paggamit or ang pagbubukas ng sinasabing nuclear power plant, particularly sa Bataan. Pero anong ginagawa ng unang ginang? Ito'y hinayaan niyang mabulok dahil ginagamit po niya ang isang insidente sa isang bansang kung saan meron pong nuclear power plant na sumabog dahil sa siguro hindi po maganda ang pagkakagawa. Ginagawa lang po niyang sistema. Ito lang po yung nagkataon lang na sadyang sumabog. Sa kanyang ginagawang pagpapatayo ng ganitong klaseng nuclear power plant para sana mapakinabangan ng taong bayan, ito po hinayaan niyang mabulok at ito po hindi pinapakinabangan dahil nga hindi po niya ito basta-bastang maibenta or dahil nga ito po ay talagang pinasikat, pinunduhan, ginugol ng mahabang panahon upang sana'y mapakinabangan ng taong bayan. So, ibig sabihin po, ito po ay parang, kumbaga, pag-aari ng taong bayan. So, hindi niya po dapat makulimbat ito dahil nga sa ito po ay pag-aari ng taong bayan. Kung inyo pong napapansin mga kaibigan, ito pong nuclear power plant sana is kung pinayagan lang po sana ng ginang ng bansang Pilipinas na mabuksan at magamit, hindi sana maghihirap ang mga mamamayang Pilipino at makaranas sana ng libreng kuryente kung ito po ay sinuportahan ng ginang ng bansang Pilipinas sa pamumuno ni Corazon Aquino dahil po taos puso pong nakiusap ang ating Ferdinand Marcos na siya po ay ipagpatuloy ang naiwan ng kanyang proyekto sa pamamagitan ng nuclear power plant. Kung inyo pong napapansin ang kanyang huling mensahe na nakikiusap po siya kasi kapag hindi po ito magagamit, anong sabi niya? Maghihirap ang bansang Pilipinas after 20 years, which is correct. So talagang nangyayari na. So kung inyong mapapansin mga kaibigan, mga kapatid, ang mga Marcos ay may mga magandang layunin sa ating bansang Pilipinas. Kita nyo naman ang unang ginang kumpara sa ginang ng bansang Pilipinas. Marami siyang naipapatayo. Wala kahit anong paninira against ng mga Aquino sa mga Marcos. Wala silang binabato kundi ang kanilang pinapakita is kabutihan. Halimbawa nga sa kasabihan na kung batuhin ka ng bato, mag-response ka or batuhin mo ng o suklian mo ng tinapay. So batuhin mo ng tinapay. So kung inyo napapansin po, puro paninira po ang kanilang ginagawa. Pero ano nangyari po sa mga Marcoses? Patuloy pa rin silang nagbibigay tulong sa taong bayan. Patuloy pa rin silang naninilbihan. Hindi po nila pinapansin ang lahat ng mga paninira at pagbabatikos ng mga Aquino. Inyong mapapansin, ayan, namamayagpag pa rin ang unang ginang kasama ang kanyang anak na si BBM. Mga kaibigan, mga kapatid ko, inyo nagugustuhan ng ating pag-share sa kwentong ito, naway suportahan ninyo ang aking channel, Jen Joanna Patindol. Naway mag-subscribe lang po kayo, leave ng comment, click the notification para magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na vlog. So, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, kung inyo napapansin po, ang unang ginang ay nakikiusap na kung inyo napapansin sa kanyang videos din, ikukumpara natin ang videos ng ginang ng bansang Pilipinas kumpara sa unang ginang. Kung ano yung sinasabi niya. Malinaw na kahit unang ginang siya na nilalapitan ng taong bayan, napakadali sa kanya na magbigay ng tulong kahit siya po ay
unang ginang ng kanyang asawang si Ferdinand Marcos. Pero ang ginang ng bansang Pilipinas na si Corazon Aquino patuloy sa paninira. Halos makikita niyo at maririnig sa kanyang mga palabas sa interviews, puro against Marcos, puro against Marcos. At katunayan, kung inyong nakikita din, siya ang founder ng sinasabing PCGG. Ginagamit lamang po ang PCGG parang makamkam lahat ang kayamanan. So, ibig sabihin po, sila po talaga ang totoong magnanakaw. Ang mga Aquino, ang mga Marcoses, sila po ang totoong ninanakawan, mga kaibigan. Sila po ang may mabuting intensyon, may mabuting layunin para sa ating mamamayang Pilipino. Sa kabila ng pagbabatikos, patuloy pa rin silang nagbibigay katuparan sa mga taong nangangailangan. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Sa kabila ng kanilang pagbabatikos, sa kabila ng kanilang paninira, wala kayong narinig sa kanilang sumbat kung ano man. Dahil nga sila po ay totoong Pilipino. Maka-Diyos, makatao at makabayan. Grabe mga kaibigan, kung inyong mapapanood, ito ang kanyang ito ilan lamang to sa kanyang sa kanyang interview na ating pakikinggan. Malinaw na malinaw mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang kanyang video. Mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko kasi ulila ako, I was only 7 years old. Kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapa-hotel. Walang magandang pakita ko. Nung nandoon ako sa harap ng Cultural Center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the Cultural Center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller, the first year are covered that with soil. The second year are dried the piles. The third year the building will rise. The fourth year the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, it took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next 4 years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So ang ginawa ko, halaganap ako na sino makaka-reclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang umpisa niyang reclamation niyang bagong syudad dyan. Nag-reclaim ako para sa Folk Art Centers, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa Convention Center, sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. The first time sa China, at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the Cultural Center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa Cultural Revolution. Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang una. Tsaka PGH, lahat yan. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart Center,
Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ay, nakatira sila sa bukid. Paano sila mabubuhay doon miski may bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong Bliss Project, ng housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan nandiyan dyan na huwag nang papuntahin kung saan-saan. Si Presidente nga hindi lang ginawa human settlement na isang bureau, ginawa niyan isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang, kailangan human settlement. Pang-tao talaga. Among all the problems that confront us, call me. But I do not, I love the people and I don't want them killed, even at the expense of them making a joke of me or insulting me. I will not be part of this criminal act of a bloody election where many Filipinos will die. To save the Filipino people from the ultimate injustice of a possible bloody election, I, Imelda Romualdez Marcos, now withdraw from the May 11, 1988 presidential race. And now I call on all Marcos loyalists and the entire Filipino people to be vigilant in the forthcoming elections and to safeguard the votes so that true democracy will prevail. Signed, Imelda Romualdez Marcos, April 29th in the